Magandang gabi po sa inyo, Sir Van. Itago nyo na lang ako sa pangalang Claire. Nangyari lang itong karanasan ko noong college days ko. Nag-aaral kasi ako sa UST. That time, malayo ang tirahan namin sa school, kaya kailangan kong mangupahan pansamantala. Since late na ako nakahanap ng matitirhan, yung nakuha kong kwarto pandalawahan. Wala na akong choice, kaya talo-talo na. Isa pa, wala rin naman akong time para maghanap pa ng iba. Unang gabi na dumating ako sa apartment, pinakilala agad sa akin ng may-ari yung roommate ko. Babae rin siya, Queenie ang pangalan. Sa unang tingin ko pa lang kay Queenie, alam ko na agad na siya yung tipo ng tao na hindi ko makakasundo. Tahimik si Queenie, matamlay yung itsura, at parang hindi gaanong lumalabas ng kwarto. Sabi sa akin ng may-ari, mabait naman daw si Queenie. Ayaw na ayaw lang daw talaga ng maingay. Maingay pa naman akong tao, kaya inisip ko paano kaya ako makikisama sa kanya. Magkatapat lang kami ng kama. Pareho lang din kaming may mini table. Pero yung pwesto niya, nasa bandang bintana. Nung unang beses kong kinausap si Queenie, tiningnan niya lang ako. Parang hinuhusgahan niya ako base sa tingin. Akala ko nga pipi nung una. Pero bigla niyang sinabi sa akin na lumipat na lang daw ako sa iba. Kasi hindi ko raw kakayanin na makisama sa kanya. Tinanong ko siya kung ano yung mga bagay na dapat kong iwasan para hindi siya magalit. Umiling lang siya. Sinabi niya na hindi daw siya ang dapat iwasan, kundi yung mga bagay na pwedeng mangyari kapag may kasama siya. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Sabay sabing bukod sa aming dalawa, may iba pa kaming kasama. Hindi ko lang daw nakikita kasi hindi pa oras. Natawa ako nung una niyang sinabi yon. Pero sa totoo lang, aminado ako na medyo kinabahan at nawirduhan sa kanya. Sa gabi na yon, Sir Van, hindi ko na lang muna siya kinausap. Mukha rin kasing wala siyang interes. Isa pa, pagod din naman ako, kaya ang gusto ko lang ay magpahinga. Pagkatapos kong maayos yung gamit ko, ay humiga na rin ako. Nanatili lang na nakaupo si Queenie sa table niya. Hindi ako komportable kasi kapag pumipikit ako, pakiramdam ko nakatitig siya sa akin. Kaya nang hindi na ako makatiis, tinanong ko na siya kung bakit hindi pa rin siya natutulog. Anong oras na rin kasi? Umiling lang siya at sinabing wag ko raw siyang pansinin. Tumagilid na lang ako at sa pader humarap. Nakatulog na rin ako noon dahil sa pagod. Nagising na lang ako, mga bandang 2:00 yata ng madaling araw. Naririnig ko kasi si Queenie na umiiyak. Kahit hindi ko naman siya totally kilala, nag-alala pa rin ako, kaya napabangon ako. Pagtingin ko sa kanya, nakita ko siya sa baba ng kama niya, nasa sulok, nakayakap sa sarili niyang tuhod. Nilapitan ko siya, Sir Van, pero hinawi niya lang yung kamay ko. Takot na takot siya na akala mo may mananakit sa kanya. Ilang ulit niyang sinabi na nandito na naman sila. Puro lang siya ganun. Hindi niya ako sinasagot ng diretso. Sinuyod ko ng tingin ang buong paligid. Wala naman akong nakitang kakaiba. Napaisip tuloy ako noon kung baliw ba siya o ganun lang talaga. Nang hahawakan ko na sana siya, naramdaman kong may parang tumapik ng kamay ko. Tapos si Queenie, nakatingin siya sa tagiliran niya, na nanlalaki ang mga mata, nanginginig ang mga kamay. Nakaramdam na ako ng takot, kaya lumabas na rin muna ako ng kwarto. Nagpahangin lang ako saglit sa terrace. Ilang araw pang nakalipas, kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag. Kapag uuwi ako galing ng school, madalas na wala si Queenie. Nagtatrabaho kasi siya bilang call center agent. Umuuwi siya ng madaling araw kung kailan tulog na ako. Pero one time, kakapasok lang niya ng kwarto nang bigla siyang magsisisigaw. Napabango naman ako kaagad dahil sa gulat. Pagtingin ko kay Queenie,
Meron siyang tinuturo sa salamin. Nang idako ko ang tingin ko ron, may nakita akong babaeng nakagown sa reflection. Maging ako ay nagulat din. Nalaglag ako sa kama dahil doon. Mas lalo akong kinilabutan nang parang may babaeng itim na naman na tumulak kay Queenie papalapit sa akin. Maniwala man kayo o hindi, kasunod nun ay bigla na lang nagpatay sindi ang ilaw. Yung kama namin umurong at yung upuan nagsitumbahan. Nag-init buong katawan ko sa sobrang takot. Dahil sa gulat, ilang segundong hindi ko maigalaw ang katawan ko. Iyak nang iyak si Queenie. Para na siyang nababaliw sa kakasigaw. Mabuti na lang talaga, Sir Van. Naingayan na yung mga katabi naming kwarto. Pinuntahan kami ng mga kapwa namin boarders. Saka lang muling nagliwanag. Napatakbo talaga ako sa labas ng pintuan at nagtago sa likuran ng mga kasama namin sa apartment. Maging yung ibang nakakita kay Queenie nung mga oras na yon ay kinilabutan din. Marami siyang kalmot sa katawan, lalo na sa braso niya. Tulala rin siya at nanlalaki ang mga mata. Kinabukasan ay dumating ang mga magulang ni Queenie. May mga kasama na itong mga tao na sa pagkakaalam ko noon, galing sa rehabilitation center. Kinuha nila si Queenie. Ang sabi kasi ng nanay ni Queenie, may history ng addiction sa marijuana ang anak niya. Pero sa totoo lang, Sir Van, alam ko sa sarili ko na ang lahat ng nakikita ni Queenie ay hindi dahil sa hallucination. Lahat ng yun ay totoo at ako mismo ang nakasaksi. Naawa na lang ako kay Queenie kasi kahit na anong gawin niyang paliwanag ay hindi siya pinaniniwalaan ng mismong nanay niya. Kaya tuluyan na siyang dinala at inilagay sa rehabilitation center. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po akong Rojun. Isa akong gwardya. Parte ng pagiging gwardya ko ay ang tumira sa kung saan saang apartment. Depende kasi kung saan ako madidistino. Nagkataon na nadistino ako sa isang mall dyan sa Maynila. May nakausap akong dating kaklase na nagmamay-ari ng isang apartment, si Jojo. Nang mag-inquire ako sa kanya, ay sakto na may isang bakanteng kwarto. Kakaalis lang daw ng isang estudyante na hindi naman alam ni Jojo ang dahilan. Basta isang umaga, nagmamadali na lang daw na lumayas. Mura pero maganda naman ang kwarto na bigay sa akin ni Jojo. Wala na akong iisipin din sa kuryente at tubig dahil sa magkakilala kasi kami. Libre na yon para sa akin. Naging maayos at mapayapa naman ang unang linggo ko sa apartment. Tahimik sa lugar, kaya nakakapagpahinga ako ng maayos. Lalo na't yung uwi ko ay madaling araw na. Pero sa mga sumunod na araw, ay may mga napansin akong alam kong hindi tama. Sa tuwing hihiga ako sa kama at napapasandal sa dingding, lagi akong nakakarinig na para bang may nagdadasal sa kabilang kwarto. Hindi ko mapaliwanag kung anong klaseng dasal yon. Basta sigurado ako na hindi naririnig yun sa simbahan. Mas lalo kong dinikit ang tenga ko sa dingding nang malaman ko na nagmumula ang dasal sa kabilang kwarto. Habang nakikinig ako, hindi ko maiwasang hindi kabahan at mapaisip. Kaya nang hindi na ako makatiis, Sir Van, nakaisip ako na bumutas ng kaunti sa dingding. Yung dingding kasi para siyang semento na manipis. Ano bang tawag sa ganon? Nang makasilip na ako sa kabilang kwarto, medyo madilim yung nakikita ko ron. Nakakaamoy din ako ng kandila. Inalis ko agad yung mata ko doon nang makita kong may sumilip din sa butas. Lakas ng kaba ko nung mga oras na yon. Pakiramdam ko anumang oras may kakatok na sa pintuan ko. Palakas ng palakas yung naririnig kong boses ng nagdadasal. Nakakarindi pero habang tumatagal, nakakakilabot din. Binuksan ko na lang yung radyo ko para kahit papano hindi ko na marinig yon. Tinanghali na ako ng gising kinabukasan. Mabuti na lang wala akong pasok nung araw na yon. Nang makasalubong ko si Jojo sa hagdanan, kinausap ko siya
at tinanong kung anong meron sa kabilang kwarto. Tinapik lang niya ako sa balikat sabay sabing, may nanonood lang ng horror movie kagabi. Napailing na lang ako sa sinabi niya. Hindi na lang din ako nagtanong dahil mukha namang wala siyang balak pag-usapan yon. Pakiramdam ko tuloy may tinatago sa akin si Jojo. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na akong magmasid sa kabilang kwarto. Lagi kong inaabangan na magbukas yung kabilang pinto. Pero ni isang beses, hindi ko pa rin nakikitang nagbukas yun. Para bang wala namang nakatira doon. Pero kapag gabi at madaling araw, lagi na lang may nagdadasal. Sinubukan kong magtanong-tanong sa mga kapwa ko na ninirahan doon. Wala kahit isa sa kanila ang sumagot sa akin tungkol doon. Parang ilag sila sa tanong ko at maging sila ay may tinatago rin. Hindi na ako mapakali sa mga nararamdaman ko. Lagi akong napupuyat sa mga naririnig ko. Isang beses nga, habang nagpapaantok ako, may tumutok-tok ng dingding ko. Napansin ko na medyo malaki na ang butas ng dingding ko. Nang subukan kong sumilip doon, may mga nakita na akong mga kandila. May lamesa na parang may bolang kristal sa gitna. Napaisip ako at inakala na manghuhula yata yung nasa kabilang kwarto. Tumagal ng halos kalahating minuto akong pasilip-silip doon. Kalaunan ay narinig ko na naman na may nagdadasal na naman, pero di ko maintindihan. Yung tono ng dasal niya ay parang yung padasal sa mahal na araw. Nang mawala ang boses ng matanda doon, ilang segundo lang ay may kumatok na rin sa pintuan ko. Kinakabahan talaga ako, Sir Van. Napilitan akong tingnan kung sino ang nandon. Nagulat ako nang tumambad sa akin ng isang matandang babae. Puti na ang buhok at medyo magulo. Naninilaw yung ipin at yung ngiti niya ay hindi nakakatuwa. Sa halip, natatakot pa ako kapag tumitingin siya ng ganon. Bigla niya akong tinanong kung gusto ko raw bang sumali. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya, kaya tinanong ko muna siya kung sino siya. Ngumiti lang siya sa akin at sinabing anak daw siya ni Satanas. Pagtingin ko sa pinto na nasa kabila, may babaeng nakasilip at parang sumisenya sa akin na wag kong kausapin ang matanda. Kaya ang ginawa ko, isinara ko na lang ang pinto. Narinig ko pa na humagikik ng tawa yung matanda sa labas. Nanayo ang mga balahibo ko noon, Sir Van. Ang tagal niya pang nasa labas ng pintuan. Kulang na lang sa bintana ako dumaan para lang makaalis. Nakaupo lang ako sa kama noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa matandang yon. Nung oras kasi na yon, talagang hindi niya ako tinigilan. Nang sumapit na ang umaga, saka lang nawala yung matanda sa labas. Puyat na puyat at lutang ako nung mga oras na yon. Muli kong hinanap si Jojo, pero hindi ko siya makita. May nakausap lang ako na magkapatid na kapwa ko rin nangungupahan. Pinayuhan nila ako na umalis na lang at lumipat sa ibang apartment. Lahat daw kasi nang tumitira sa kwarto ko ay ginugulo ng matanda at minamalas din daw sa kahit saang aspeto. Huwag ko na raw hintayin na makuhanan pa ako ng buhok dahil baka doon magsimula ang kamalasan sa buhay ko. Hindi ko sila maintindihan. Basta bago pa may mangyaring kakaiba sa akin, hinakot ko na lahat ng gamit ko. Hindi na ako nagsabi pa kay Jojo. Mula rin nang malaman ko na nanay niya yung matanda, hindi na rin niya ako kinakausap. Nakablock na rin ako sa lahat ng account niya. Ilang araw nang mawala ako doon, paulit-ulit pang nanggugulo sa akin sa panaginip yung matanda. Unti-unti lang siyang nawala ng linggo-linggo na ako nagsisimba. Ang hinala ko nga po sa kanya, Sir Van, parte ng isang kulto ang matandang yon. Magmula noon, ay wala na akong kontak kay Jojo. Kapag nakamotor ako, napapadaan pa rin ako minsan sa kalye kung nasaan ang apartment. Nandoon pa rin yon, pero hindi ko alam kung nandoon pa rin ang matanda. Yan lang po ang kwento ko, Sir Van. Salamat. Magandang gabi po sa inyo, Sir Van. Ako po si Cecil. Isa po akong kasambahay ngayon sa Makati. Ikukwento ko lang po ang karanasan ko noong 2013 sa isang apartment sa Parañaque.
Hindi ko na lang po sasabihin kung saan sa Paranaque. Basta kayo na bahalang humula. Sakto na noong naghahanap ako ng extra pera para sa pag-aaral ng kapatid kong bunso, may mag-asawang pumunta sa bahay para kausapin ako. Yung mag-asawang yun ay dating amo ng kapatid ko sa isang printing business. Nang malaman nilang kasambahay ako, nakiusap sila sa akin na kung pwede raw alagaan ko ang nanay ng lalaki. All around ang pag-aalaga na gagawin ko na sinabi nila. Sinilaw nila ako sa malaking sahod, kaya napapayag agad ako. 10K ba naman ang starting eh. May sarili ding apartment yung mag-asawa at doon nga nakatira yung matanda na nag-uulyanin na. Nang ipakilala nga ako ng mag-asawa sa matanda, maging sila ay hindi na rin makilala. Hindi pa naman talaga ugod-ugod yung matanda, Sir Van. Nasa 70 plus pa lang naman at nakakapaglakad pa ng maayos. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan nila ng magbabantay. Mukha rin namang matino yung matanda. Bukod sa nag-uulyanin lang, wala na siyang ibang problema. Nang magsimula na ako sa trabaho, yung matanda pa mismo ang mga nagsabi sa akin ng mga bawal kong gawin. Nagpakilala rin siya sa akin bilang Gloria. Dati siyang teacher, kaya medyo matalino rin. Tinanong ako ng matanda kung alam ko raw ba ang dahilan kung bakit siya pinapabantay sa akin. Wala naman sinasabi sa akin bukod sa kailangan niya ng kasama. Bumulong na lang sa akin yung matanda, sabay sabing, "May gusto kasing kumuha sa akin." Akala ko noon ay may kung sinong tao ang gustong kunin siya. Tinanong ko siya kung sino. Sabi niya sa akin ay hindi ko raw gugustuhin makilala. Nasa pinakababa lang ang kwarto ni Lola Gloria. Madalas ko siyang samahan sa pusohan para hugasan ang kamay at paa niya. Tuwing nandun kami, lalo na kapag gabi, lagi kaming nakakarinig ng sitsit. Base kay Lola Gloria, siya at ako lang daw ang nakakarinig nun. Yung ibang boarders ay hindi. Unang gabi ng pagtulog ko ay hindi ako mapakali. Napansin ko pa na si Lola Gloria ay gising na gising pa. Kalmado niyang sinabi sa akin na may mga tao raw sa labas. Pagtingin ko sa bintana, may mga anino nga akong nakita. Sumilip ako sa bintana. Ewan ko lang kung maniniwala kayo, Sir Van. Pero pagtingin ko sa labas, may mga nakatayo sa tapat ng bintana. Sa pagkakaalala ko ay 4 na tao ang nandon. Lahat sila nakaitim. Nagsalita si Lola Gloria at sinabing siya ang hinihintay ng mga yon. Nagpasalamat pa nga siya sa akin kasi kung wala raw ako, baka pinasok na naman siya ng mga yon at pilit na isinasama. "Hindi sila tao." Yan ang sagot ng matanda nang tanungin ko kung sino sila. Noong mga oras na yon, ay nagdadalawang isip ako kung maniniwala ba ako o hindi. Matanda na siya at nag-uulyanin na. Baka ako parte lang ng pagtanda niya ang mga bagay na nakikita niya. Nawala na rin po ang mga taong nakaitim. Hindi ko alam kung saan na sila nagpunta. Basta sabi lang ni Lola Gloria, nawala ang mga yon nang dahil sa akin. Lumipas pa ang ilang araw. Sige ang paalala sa akin ng mag-asawa na huwag kong iiwan ng matanda kahit anong mangyari. Hindi raw pwedeng mag-isa si Lola Gloria, lalong-lalo na sa gabi. Pero isang gabi, tumawag sa akin ang kapatid ko na itinakbo na sa ospital ang nanay ko. Hindi ako makaalis kasi binabantayan ko ang matanda. Isa pa, paulit-ulit na may kumakatok sa bintana namin. Kalmado lang si Lola Gloria, pero ako, medyo kinakabahan na ako. Nagbagsakan na lang kasi bigla yung mga picture frame na nasa dingding. Bigla ring nabasag sa lamin ng bintana, kaya kitang-kita ko na kung ano ang nasa labas. Nandun na naman yung 4 na taong nakaitim. Doon ko lang mas nakita ng maayos na mahaba pala ang suot nila. Parang pangpari, pero kulay itim po. Ngumiti sa akin si Lola Gloria. Sabi niya ay puntahan ko na raw ang nanay ko. Hindi na ako nagdalawang isip. Lumabas agad ako ng apartment. Pagdating ko ng ospital, ay nasa maayos ng kalagayan ng nanay ko. Pero nung mga sandaling yon, bigla naman akong kinabahan. Kaya nagmadali na rin akong bumalik ng apartment. Pagdating ko doon,
Inabutan ko na lang si Lola Gloria na nakahiga sa kama. Straight na ang katawan, payat na payat at parang bato na nanigas. Agad kong kinontak yung amo ko na mag-asawa. Patay na si Lola Gloria sa hindi ko malaman na dahilan. Sinisi ako ng amo kong lalaki dahil iniwan ko ang nanay niya. Noong mga sandaling yun, Sir Van, gulong-gulo talaga ako sa nangyayari. Kaya kinausap ko yung amo kong babae at tinanong ko kung ano ba talaga ang meron sa matanda. Inamin niya na itong si Lola Gloria ay dating paranormal expert. Ang sabi sa kwento, may mga kaluluwa daw na sinisingil si Lola Gloria dahil sa pangako nitong tutulungan niyang makaakyat ang mga ligaw na kaluluwa. Hindi ko alam kung totoo ba yon o gawa-gawa lang ng mag-asawa. Pero sigurado ako, Sir Van, na yung mga nilalang na nakikita namin sa gabi ay totoo. Bagay na mas lalong gumulo sa isip ko. At hanggang ngayon, isang malaking misteryo pa rin sa akin kung ano ba talagang ginawa nila sa matanda. Nakakalungkot dahil yung pagkawala ng matanda ay sinisisi sa akin ng amo kong lalaki. Kasi kung hindi ko raw iniwan ng nanay niya para sa nanay ko, baka hindi raw nawala si Lola Gloria. Magandang araw, Sir Van. Kwento ko lang yung karanasan ko sa dating apartment na tinuluyan ko. Ako nga pala si Ken. Nangyari ito taong 2017 sa Manila. Taga Cavite talaga ako. Nagrent lang ako ng maliit na apartment malapit sa school na pinapasukan ko dahil masyadong malayo kung mag-uuwian ako mula Cavite. So, eto na nga yung nakakatakot kong karanasan. Unang araw ko sa apartment ay okay naman. Wala namang kababalaghang nangyari. Pero sa pangalawang araw ko, ay doon na nagsimula ang nakakatakot kong karanasan. Alauna ng madaling araw, patulog na ako nang may biglang kumatok sa pinto. Pinakiramdaman ko muna kung nanggagaling ba yung katok sa pinto ko. Nung napagtanto kong sa pinto ko nga nanggagaling yung katok, ay napabalikwas ako ng tayo para buksan ang pinto. Pero nung buksan ko ay wala namang tao. Binaliwala ko na lang at natulog na ako. Nagdaan ng ilang araw at tuwing sasapit ang alauna ay laging may kumakatok sa pinto ng apartment ko. At sa tuwing bubuksan ko naman ay wala namang tao. Inisip ko na lang na baka may nangtitrip lang na mga kabataan kaya binabaliwala ko ito. Panglimang araw ko sa apartment ay hindi na ako nakatiis. Hinintay kong mag-alauna at inabangan ko kung may kakatok na naman. Habang nagkakape ako at kachat yung pamilya ko sa GC namin, ay may biglang kumatok na naman sa pinto. Dali-dali kong binuksan para mahuli ko yung kumakatok. Pero nang buksan ko ay wala na namang tao. Sinara ko ulit ang pinto at pinatay ang ilaw. Tapos dumapa ako para abangan kung may tao ngang nangtitrip sa akin. Nakasilip ako sa ilalim ng siwang ng pintuan para makita ko kung may taong nakatapat dito. Muli ay may kumatok na naman pero wala akong nakitang paa na nakatapat sa may pinto. At dahil doon, nanginig ang buo kong katawan sa takot. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto para muling buksan. Pero wala talagang tao. At isa pa, kung may mga nangtitrip lang sa akin, ay dapat maririnig ko ang kaluskos ng pagtakbo nila kung katok sabay tago ang trip nila. Pero Sir Van, wala eh. Ni kaluskos wala akong narinig. Nung gabing yun ay nagpatugtog na lang ako at sinalpak ang earphone sa tenga ko para makatulog. Kinaumagahan ay umalis na ako sa apartment na yon. Ayun lang, Sir Van. Maraming salamat sa pagbabasa nitong kwento ko. Muli, ako po si Ken. Salamat at God bless. Sir Van, pwede bang mag-share ng karanasan? Ako po si Lenny, hindi ko tunay na pangalan. Kwento ko lang yung karanasan ko taong 2019. Nangyari ito sa apartment na inuupahan naming magbabarkada.
Bale, 4 kaming magbabarkada na puro babae. Umupa kami ng apartment malapit sa pinagtatrabahuan namin dahil may kalayuan yung bahay namin sa pinapasukan naming trabaho. Alam mo na, para makatipid. Kaya 4 kami nagsama-sama sa apartment para maliit yung hatian. Total, hindi naman kalakihan ng upa. Kumpara mo kapag nag-uwian kami, mas malaki ang magagastos namin. Teka, ito na nga. Punta na tayo sa totoong kwento. Isang gabi pag uwi ko ng apartment, nagtaka kami sa sinabi ni May sa akin. Tinanong niya kung sino raw yung matandang babaeng kasabay ko maglakad kanina. Kasi raw nakatitig sa akin habang naglalakad ako. Nakadungaw pala siya sa bintana nun, kaya nakita niya ako na paparating. Nagtaka ako. Sabi ko wala naman akong kasama o kasabay habang naglalakad. Hindi, yaan mo na. Sagot nito. So, binaliwala na lang namin. Nagdaan pang ilang gabi ay nakwento sa amin ni May na palagi raw niyang nakikita yung matandang babae sa labas ng apartment namin na nakatayo at nakatitig lang sa apartment. Ilang gabi na raw niyang napapansin yon. Wala naman kaming napapansin na matandang babae sa labas kaya nagtataka kami sa kanya. Pero pinagpipilitan niya talaga na simula raw nung umuwi ako nung isang gabi ay palagi na niyang nakikita yung matandang babae na yon. Kaya tinanong ako ni May kung saan daw ba ako galing nung gabing yon. Ang sabi ko, galing ako sa lamay ng nanay ng katrabaho ko. Kaya ginabi ako ng uwi nun. Napamura si May nang sabihin ko yon. Nagulat kami sa reaksyon niya. Kaya tinanong namin siya kung bakit at anong problema. Ang sagot nito ay tanong din. Tinanong niya ako kung nagpagpag daw ba ako bago umuwi. Sinagot ko rin siya ng tanong. Anong pagpag? Tanong ko. Sabi niya, kapag pupunta ka raw ng lamay, dapat daw ay magpagpag ka bago umuwi. Magpunta raw muna sa ibang lugar o kung saan man bago dumiretso ng bahay na uuwian mo para hindi ka sundan ng patay na pinuntahan mo. Putragis. Hindi ko naman alam yon at hindi naman ako masyadong nagpapaniwala sa mga pamahiin na yan. Tinanong ako ni May kung anong itsura nung nanay nung katrabaho ko. Pero bago yon, ay sinabi niya muna yung itsura nung nakikita niyang matandang babae. At natakot kami dahil tugma sa sinabi niya yung itsura ng nanay ng katrabaho ko. May third eye pala ang gagang yon. Nagdasal na lang kami nung gabing yon, Sir Van. At ipinagdasal din namin yung kaluluwa nung nanay ng katrabaho ko. At gabi-gabi na namin ginagawa ang pagdarasal. Ilang araw pa ay hindi na nakikita ni May yung nanay ng katrabaho ko. At simula rin ng pangyayaring yon, ay sinusunod ko na ang mga pamahiin. Dahil wala naman ding masama kung susundin mo ito. Lalo na ang pagpag. Hanggang dito na lang, Sir Van. Sana ay masama itong kwento ko sa mainanarrate mo sa channel mo. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo at sa inyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong Joanne, 26 na taong gulang. Nakatira po ako sa isang building sa Makati. Lumang building na ito at mura lang ang renta, pero maayos pa naman. Madalas ay ginagabi na akong umuwi galing trabaho. Nagtatrabaho ako sa isang store sa market at ako na rin ang madalas magsara. Kaya inaabot na ako minsan ng madaling araw sa pag-uwi. Halos kakalipat ko lang dito dahil kakalipat ko lang din ng store galing Ermita. Sa tuwing uuwi ako ng gabi ay palaging mag-isa lang ako na umakyat sa hagdan. Nasa ikalimang palapag pa naman ang unit ko kaya hingal na ako pagdating sa unit ko. Palagi kasing sira ang elevator kaya naghahagdan na lang ako. Hindi ko alam kung dala lang ng antok o pagod, kaya parang naging sensitibo ang pakiramdam ko. Madalas akong nagigising ng madaling araw nang walang dahilan. Pakiramdam ko lang ay may gumigising sa akin. Bigla-bigla na lang parang may boses na dumadaan sa pandinig ko. Mag-isa lang ako sa unit dahil ayoko nang magulo. Gusto ko tahimik na at magpapahinga na lang ako pagdating ko. Pero alam niyo yung pakiramdam na parang hindi ako nag-iisa. Nararamdaman ko minsan kapag naliligo ako o
o nasa loob ng banyo, parang may naglalakad sa silid ko. Pagdating ko naman galing trabaho ay palagi na lang may nawawala sa mga gamit ko. Kinabukasan ay makikita kong andun lang naman sa lagayan. Pero habang tumatagal ay hindi na lang ganun ang nangyayari. Nang gumana minsan ang elevator at dulan ako nito, mag-isa lang ako pero pakiramdam ko ay parang may kasama pa ako sa loob. Kinikilabutan akong di ko mawari. Bigla na lang bumibigat ang pakiramdam ko. Hanggang sa pagtulog ay nararamdaman kong hindi lang ako ang humihinga sa loob ng maliit na silid na yon. Nagigisingan ko na lang na unti-unting bumababa sa paa ko ang kumot. And worse, nagigisingan ko na lang ang sarili kong naglalakad habang tulog. At sa harapan pa ng elevator o minsan sa hagdan. Buti na lang nang nangyari sa akin yung sa hagdan ay may nakakita. Hanggang sa trabaho ko noon ay balisa ako. Hindi na kasi ako nakakatulog ng maayos. Minsang umuwi ako noon na malakas ang ulan. Mag-isa lang ulit ako na sumakay ng elevator. Buti na lang at gumagana ng mga oras na yon dahil basang-basa ako ng ulan. Mag-aalas 12 na yata yon nang huminto ang elevator sa ikatlong palapag. May sumakay na babae. Nakayuko lang ito kaya hindi na ako kumibo. Pumuesto siya sa likuran ko. Hindi ko alam kung bakit parang nanlalamig ako. At namimigat na naman ang batok ko. Kinikilabutan ako kahit may kasama naman ako sa loob. Nang nasa ikalimang palapag na ako, diretso lang akong lumabas at saka lang ako lumingon nang nasa labas na ako. Ang lakas ng tambol ng dibdib ko noon nang wala akong makitang sakay ng elevator. Imposibleng lumabas din ang kasama ko sa 5th floor. Siguradong makikita ako pero wala nang katao-tao sa hallway. Napatakbo na ako noon papasok ng unit ko. Hindi na ako noon sumasakay ng elevator, lalo na pag mag-isa lang ako. Pinagtsatsagaan ko na lang maghagdanan kahit parehong kilabot lang din ang nararamdaman ko. Dahil minsan habang umaakyat ako ng hagdan ay naririnig ko din na may mga yabag na nakasunod sa akin. Paakyat din ito pero nang lingunin ko ay mag-isa lang ako. Nakakapangilabot ang mga naging karanasan ko sa gusali na kinaroroonan ko. Pero wala akong choice dahil kailangan kong makapag-ipon para sa mga magulang at kapatid ko sa probinsya. Nasanay na ako kahit ngayong sinusulat ko ito ay mabigat ang pakiramdam ko. Gusto ko lang maibahagi itong karanasan ko na nalaman kong hindi lang naman ako ang nakakaranas ng ganon dahil halos lahat ng mga tenant na mag-isang naglalakad sa gusaling yon ay nakakaramdam din ng kakaiba. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko. Sana ay mailahad nyo ito. Binabala ko nang lumipat sa katapusan ng Hulyo. Sana wala nang multo sa lilipatan ko. Maraming salamat at good luck po sa channel nyo. Magandang araw po sa inyo, Sir Van. At sa mga tagapakinig ng inyong channel. Meron po akong naging karanasan noon nang minsang mag-OJT po ako sa isang ginagawang gusali sa May Paco, Manila. Isa po akong engineering student at doon po namin napiling mag-OJT sa ginagawang kondominium. Nasa 6 na palapag ito at may swimming pool sa baba. Sobrang laki ng proyektong ito kaya isang malaking karangalan para sa akin ang maging parte ng proyektong yon. Pero hindi ko inaasahang dito din ako makakaranas ng paranormal. Wala akong third eye o ano paman. Pero napakalakas ng presensya ng elementong yon na gumagambala sa akin. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami namin doon ay ako ang napili niyang gambalain. Tawagin niyo na lang po pala akong Jordan. Sabi ng mga kaibigan ko ay mahina daw ako o ang dungan ko ayon pa sa matatanda. Madali daw akong masapian o malapitan at pakitaan ng masasamang elemento. Hindi ko alam ang ibig nilang sabihin pero aminado talaga akong mahina ako noong bata pa ako. Sakitin kasi ako at labas-masok sa ospital pero hindi ako matatakutin. Mahilig nga ako sa horror eh. Pero itong nangyari sa akin ay hindi ko makakalimutan.
Kinikilabutan pa rin ako sa tuwing maaalala ko ang itsura ng gumagambala sa akin. Maniwala man kayo o hindi, ay totoong nakita ko siya. Mga unang linggo namin ay doon lang kami sa opisina, nakikinig sa mga meetings, nagbibilang ng manpower at nagche-check ng mga supplies. Sumunod na linggo ay nag-iikot-ikot na kami. Dito na nagsimula ang mga kababalaghang nangyari sa akin. Halos yari na noon ang second floor hanggang fourth floor. At doon ako sa fourth floor na mamalagi noon. Dahil andun ang mga pintor. Sila ang nakatoka sa akin noon. Habang naglilibot ako noon sa bawat unit, ay kinukunan ko ito ng litrato. Nang bigla na lang may dumaan sa harapan ng kamera. Ang bilis nito na hindi ko nga naabutan o nakita kung saan ito pumunta. Para lang itong anino na dumaan. Dahil wala man lang akong napansing may kulay ang suot nito. Basta sobrang bilis niya. Noong una ay binaliwala ko lang yon. Inisip kong baka pusang itim lang yon. Kaya tinuloy ko na lang ang pagkuha ng litrato sa bawat unit. Pero ganun na lang ang takot ko noon nang makita ang mga kuha ko. Lahat yun ay may nakisaling anino. Agad ko yung pinagbubura pero wala akong pinagsabihan noon. Sumunod na nangyari ay nung kausap ko ang isang safety officer sa second floor. Nagkakabit na noon ng mga wirings ang ilang electricians. Nakatungtong yung isang electrician noon sa natutuping hagdan. Napatingin ako doon at kitang-kita ko na may dumaan na namang parang anino at biglang itinulak nito ang hagdan. Nalaglag yung electrician noon at buti na lang hindi tumama ang ulo nito sa semento. Agad na dinaluhan namin siya ng kausap kong safety officer. Medyo namagalang ang kamay nitong naitukod. Naramdaman daw niyang may sumagi sa hagdan na tinutungtungan niya. Parang sinadya daw nitong ilaglag siya. Kinikilabutan na ako sa mga nakikita ko dahil nananakit na ito. Hindi ko kinikwento ang mga nakikita ko dahil baka hindi sila maniwala at magmukha lang akong tanga. Simula noon ay hindi ko na ito pinapansin. Pero nadadalas na talaga ang pagpapakita nito sa akin. Minsan ay nakatulog ako sa opisina nang maalimpungatan ako. May nakita akong nakaupo sa swivel chair ng architect namin. Inisip kong siya yon pero hindi ko maaninag ang mukha nito. Nakaharap ito sa akin pero parang antok na antok ako na hindi ko mamulat ng maayos ang mga mata ko. Saka ko lang napagmasdang mabuti ang mukha nito nang tumayo ito at anyong lalapitan ako. Pero ang pinagtataka ko ay hindi na ako makakilos at nakatitig lang dito. Tumayo ito sa harapan ko. Gusto kong iangat ang ulo ko pero parang ang bigat-bigat nito. Parang sasabog na ang puso ko nun sa kaba na baka pagalitan ako nito. Pero saglit lang ito at umalis na. Saka lang ako nakagalaw at naiangat ang ulo ko. Nagulat pa ako nang makitang papasok sa opisina si architect. Medyo nataranta ako at mabilis na tumayo. Binati ko siya pero nagulat ako sa tugon nito. Nakita daw niya ako sa fourth floor kani-kanina lang. Kaya nagtataka daw siya kung papaanong nandoon na daw ako sa office. Nauna pa daw siyang bumaba sa akin. Ang nakakatawa ay yung pareho lang ang naging reaksyon namin. Nang sabihin kong halos kakalabas lang niya galing dito sa office. Paano ka kung nasa fourth floor siya at nakabalik din agad? Medyo malayo pa yung office sa mismong gusali. Saka sinabi ko sa kanyang hindi pa ako nakakapunta sa taas at nakita pa nga niya akong umiidlip. Doon na talaga kami parehong kinilabutan. Nakita ko talagang gumuhit sa mukha ni architect yung kilabot. Sinabi pa niyang baka ginugood time ko lang siya. Bata pa kasi tong architect namin at parang tropa lang ang turing nito sa amin. Sinabi kong hindi at totoong nakita ko siyang nakaupo lang sa swivel chair niya. Nabanggit ko pang titig na titig nga siya sa akin pero di ako makakilos nun. Kaya kinabahan akong baka mapagalitan niya. Napamura na lang siya nun. Ito daw talaga yung ayaw niya minsan pag nasa site siya. Madami din daw siyang nararanasang kababalaghan. Sumunod na araw nun ay nagpakatay sila ng baboy at ipinahid ang dugo nito sa bawat haligi ng gusali. Hindi ko alam kung ano ang purpose nun. Ang sabi niya ay parang alay na din yon sa gusali at para maiwasan ang disgrasya.
Naulit pa ng ilang beses ang panggagaya ng elementong yon at pagpapakita nito sa akin. Tiniis ko na lang talaga hanggang sa matapos na ang number of hours ng OJT ko. Ang huli kong natatanda ang nagpakita ito sa akin ay nang minsang gumamit ako ng CR sa isa sa mga unit na nandon. Yari na kasi ito. Hindi ko na matiis ang tawag ng kalikasan kaya pumasok na lang ako noon sa bukas na unit. Sakto lang sa isang tao yung salamin. Pagkatapos kong umihi, paglingon ko ay dito ako napaharap. Grabe ang takot ko noon dahil saktong pagtingin ko sa salamin ay nandun siya sa likuran ko, nakatitig sa akin. Buti na lang talaga at hindi ko naisara ang pinto ng banyo. Tuloy-tuloy akong lumabas noon. Karipas talaga yung takbo ko palabas ng gusaling yon. Pinagtawanan pa ako noon ng mga kasama ko, pati si architect. Nauna pa daw kasi akong gumamit ng banyo kesa dun sa bibili ng unit. Natawa na lang din ako. Simula noon hanggang sa umalis na kami ay hindi na ako naglilibot mag-isa. Pero kahit ganun ay nagagawa pa rin itong magpakita sa akin. Huli na nang malaman yun ni na Papa. Ang sabi nila ay baka matagal nang naninirahan yung elementong yun doon. Hindi pa na itatayo ang gusaling yun. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ng Malikmata Channel. Tawagin nyo na lang po akong Alexa. Taga Cavite po ako at nagtatrabaho ngayon sa isang mall. Nag-aral po ako ng vocational course sa isang gusali sa Bacoor. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng gusali at ng paaralan. Computer technician po ang kinuha kong kurso. Iilan lang kaming magkaklase noon. 3 lang kaming babae at ako ang pinakabata. May kaklase din akong isang pulis at may-ari ng isang computer shop. Gabi na ang uwi namin noon dahil ang kinuha kong schedule ay 5 PM to 8 PM. Madalas alas 9 na ako nakakarating ng bahay. Isang sakay lang naman ng jeep pa uwi sa subdivision na tinutuluyan ko. Pasalamat na rin ako noon na paminsan-minsan ay hinahatid ako ng kaklase kong pulis. Pero isang araw noon ay medyo ginabi kami dahil pumunta kami noon ng Mall of Asia para umattend sa seminar ng bagong Windows. Dumaan pa muna kami noon sa school namin. Ang malas lang noon at wala si pulis kaya tumambay na muna ako noon sa ground floor ng gusali. Nasa 3rd floor pala ang classroom namin noon. At sa baba ay parang pawn shop yata yon o Western Union. Di ko na gaanong maalala. 2010 pa kasi yon. Sarado na pwesto doon pero merong waiting area na bukas kaya doon ako umupo para mag-abang ng jeep. Medyo matumal pa naman noon ng jeep dahil mag-aalas 10 na. Halos lahat pa naman ng kaklase kong dumaan ay sa kabilang daan ng inuuwian. Wala akong makasabay. Medyo kinakabahan na ako noon lalo pa at madilim na sa kinaroroonan ko. Tatayo na sana ako noon para sa tabi na ng daan magabang nang biglang may umubo. Doon nagmula sa may bandang likuran ko na sobrang dilim. Medyo natigilan ako noon pero nakahinga ng maluwag dahil may kasama naman pala akong nag-aabang ng jeep. Pero agad din akong napaisip dahil nung umupo ako doon ay pinailaw ko ang cellphone ko noon at wala naman akong nakitang taong nakaupo doon sa likuran. Imposibleng nauna naman ako sa kanya. Makikita ko siyang dadaan mismo sa harapan ko. Medyo kinabahan ako nang ma-realize ko na mag-isa lang talaga ako doong nakaupo. Bigla akong napatayo noon at lumayo sa waiting area. Sakto naman na may dumaan ng jeep. Pagsakay ko ay doon ako humarap sa gusali ng classroom namin. Dumagundong na lang yung dibdib ko nang makita ang isang pares ng mapupulang mata. Buti na lang talaga at di ko ito tinangkang lingunin nang nandun pa ako. Kundi baka hinimatay na ako. Kinabukasan noon ay hindi ako gaanong makatingin sa lugar na yon. Nakisabay ulit ako noon sa kaklase kong pulis. Naikwento ko sa kanya yung nakita ko. Hindi siya makapaniwalang mararanasan ko daw yon. Marami na raw nakaranas na pakitaan ng nilalang na yon sa gusaling yon. Isa na doon yung nagbabantay daw ng pawn shop nang minsang ginabi ito at yung janitor ng naturang gusali.
Simula noon ay hindi na ako tumitigil doon sa waiting area ng gusali kapag wala akong kasamang umuwi. Ni hindi ko na din magawang tumingin doon kapag dumadaan ako palabas. Yan lang po ang karanasan ko, Sir Van. Pero sana ay maikwento nyo sa channel nyo. Pa-shoutout na din po. Maraming salamat. Magandang araw sa iyo, Boss Malik. Kamusta po? Tawagin nyo na lang po akong Warren. At yung girlfriend ko naman ay si Sheena. Hindi po namin mga totoong pangalan. Medyo maselan po kasi itong ibabahagi kong kwento. Pero hindi naman siya SPG. Hehe. First time po namin ni GF na mag-check-in sa isang mumurahing motel along Quiapo Criedo. Basta makikita nyo po yan kasi medyo kilala din naman. Nung makapasok na kami nun sa silid namin, ay biglang nagsalita si GF na ang creepy daw. Unang bumungad kasi sa amin ay yung ilaw ng banyo na kulay yellow. Medyo malawak naman ang silid pero kakaiba ang ambience nito. Hindi romantic kundi pang horror. Yung tipong parang biglang may bubulagang white lady. Nagyaya pa nga si GF noon na umalis na lang. Biglang bumigat daw kasi ang pakiramdam niya pagpasok pa lang. Parang sinalubong pa daw siya ng malamig na hangin, gayong kulob ang kwarto at nakapatay naman ang aircon. Sabi ko sayang yung binayad namin. Baka kako pwedeng lumipat ng ibang room. Medyo nahiya naman si GF noon, kaya sige na lang daw. Basta wag ko daw siya iwan mag-isa sa kwarto. Kaya nakakahiyaman pong ikwento. Pero sabay kami nung magbanyo. O di kaya ay nakabukas lang ang pinto ng banyo at doon nakaharap sa higaan kapag maliligo o gagamit ng toilet bowl. Pakiramdam ko ay medyo napapraning lang nun si GF kasi nga first time namin. Overnight kami nun at syempre bago matulog, lambingan muna. Parehas kaming lanta ng makatulog. Pero bigla daw nung nagising si GF dahil may humahaplos daw sa hita niya na sobrang lamig. Akala niya daw ako, pero nakita niyang diretso lang akong natutulog at hindi nakayakap sa kanya. Hinawakan niya daw noon ang kamay ko at mainit naman. Humiga daw siya ulit at nagsusumiksik sa akin. Hindi na daw siya noon makatulog, lalo na nang maramdaman daw niyang parang may tumabi daw sa likuran niya. Nakatagilid kasi siya noon payakap sa akin. Ang lalim pa daw ng paghinga ko noon at hindi niya ako magising-gising. Napapapikit daw siya ng mariin at pinipilit na di makalikha ng anumang ingay. Halos pigilan din daw niya ang paghinga, lalo na nang marinig niyang may humihinga na sa bandang tenga niya. Mangiyak-ngiyak na daw siya noon sa takot. Nababakat na din ang kuko niya noon sa tagiliran ko. Pero naiinis daw siya dahil hindi man lang daw ako gumagalaw. Wala siyang kaalam-alam na ng mga oras na yon ay binabangungot din ako. Hindi ko na maalala ang saktong panaginip ko. Basta parang may sumasakal daw nun sa akin. Nandoon lang din daw si Sheena at nakatingin sa akin. Pero hindi daw siya kumikibo. Pinapanood lang niyang sinasakal ako. Hirap na hirap akong gumalaw nun. Pakiramdam ko ay sumisigaw na ako. Pero ang sabi ni Sheena ay wala daw siyang narinig kahit mahinang pagtawag ko. Hindi na din daw siya nun makakilos o makapagsalita. Nararamdaman daw niya ang pagkilos ng kung anumang elementong nasa likuran niya. Maya-maya daw noon ay narinig niyang nag-uungol na ako. Kaya lalo daw siyang natakot. Nakailang pisil daw siya sa tagiliran ko pero wala akong reaksyon. Muli daw niyang naramdaman noon yung malamig na bagay sa may hita niya. Humahaplos-haplos. Mahina daw niyang tinawag ang pangalan ko. Wala pa rin daw reaksyon mula sa akin. Tanging pag-uungol lang daw ang narinig niya. Medyo nilakasan na daw niya ang pagtawag. Pero parang siya lang daw ang nakakarinig nun. Kaya mahina na lang daw siyang nagdasal at sa isip niya ay tinataboy niya ang nilalang na yon. Nang makailang dasal daw siya, ay parang lumakas daw ang loob niyang gumalaw. Una daw niyang naigalaw ang paa niya. At alam niyo kung anong ginawa ng GF ko? Sinipa niya ako hanggang sa mahulog ako sa higaan. At doon pa lang ako parang nahimasmasan. Ang bilis kong tumayo at napatingin sa kanya. Nakatalokbong na siya ng kumot at umiiyak. Ora mismo nun ay nag-check out kami
at nakituloy na lang kami sa pinsan ko. Sa Marikina pa kasi umuwi ang GF ko at madaling araw na yon. Doon pa lang namin nakwento sa isa't isa ang nangyari sa amin. Yung loko-loko kong pinsan, pinagtatawanan pa kami. Check-in pa more daw. Ayan tuloy, may gusto daw makisali. Buti na lang talaga at sinipa ako ni Sheena. Kung hindi, baka namatay na ako sa bangungot sa mismong gusaling yon. At mabubuking pa kaming nag-check-in. Ayun lang po, Sir Van. Maraming salamat. Hi po Kuya Van. Subscriber niyo po ako at palagi po akong nakikinig sa channel niyo. Ako po pala si Clarice, estudyante sa San Beda, taga Sampaloc, Manila. Itong ibabahagi ko pong kwento ay karanasan ng ate kong nakabili ng kondo sa Maynila. Di ko na po sasabihin ng pangalan. Siyempre po sa tulong ng jowa niyang afam kaya big time si sister. Hindi po sa paninira sa sister ko, pero may pagkasyo nga po talaga siya. Ewan ko ba kung bakit siya nagustuhan ng kuyang afam kesa ako, Charles. Ganito kasi yon. Yung lock kasi ng unit niya, kailangan ng code. At ba't ko nasabing siya nga si ate? Dahil palagi niyang nakakalimutan kung alin ang nilalagay niyang code. Nakailang palit na rin siya, kaya siguro napaglaruan din siya ng nilalang na yon. Minsan ginabi daw si ate galing work. Office girl kasi si ate at nag-overtime siya ng araw na yon. Pag uwi niya daw, nang pindutin niya na ang code ng pinto niya, hindi niya daw ito mabuksan kahit nilista naman niya kung ano ang nilagay niyang code. Nakailang ulit daw siya pero hindi daw niya mabuksan-buksan. Asar na pinagdidiinan niya daw ang pagpindot at bumukas naman daw yon. Inis na inis siya nung tumawag kay mama. Ilang araw pa lang siya noon. At sa susunod pang buwan dadating ang nobyo niya, kaya mag-isa lang siya. Minsan sinasamahan ko siya dahil naninibago daw siya dito. Parang may kasama pa daw siya paggabi. Feeling praning lang siya nun, pero may isang gabi nun na umiiyak siya habang kausap kami. Andun daw siya nun sa lobby. Paano ba naman daw? Nasa loob daw siya ng unit niya. Narinig niya daw na may pumipindot ng code niya sa labas. Nang tinanong niya daw kung sino yon, walang sumasagot. Kaya binuksan niya daw ang pinto. Wala daw tao. Kaya sinara niya ulit. Pero maya-maya, ganun na naman daw. Kaya nagmamadali siyang buksan ang pinto. Pero wala naman siyang makitang tao sa hallway. Wala din daw itong mapagtaguan dahil nakasara ang mga katabi niyang unit. Kaya natakot na daw siya. Kinuha lang daw niya ang cellphone at bumaba na ng lobby. Pinapapunta kami ni mama at papa. Pinuntahan namin siya noon. Natawa pa ako sa attire niya na naka-nighties ng puti. Ganon siya katakot na hindi na niya magawang balutin ng sarili. Sinasabihan ko pa siya nung baka napapraning lang siya dahil wala siyang kasama. Pero nang pasukin na namin ang unit niya, gulantang kaming lahat. Parang dinaanan ng ipo-ipo ang mga gamit niya. Nasisisi pa tuloy siya ni mama. Ba't daw kasi nagmamadali siya doong maglipat? Gayong di pa napapablesingan ang unit niya. Napablesingan naman daw ang buong gusali. Pero iba pa rin kung yung mismong unit owner ang magpapablessing. Alsa balutan siya noon pabalik sa amin. Hinintay lang ang jowa niya sa pinablesingan. Okay naman siya ngayon kasi magkasama na sila ni Afam. Hanggang dito na lang po Kuya Van. Sana mapagtiyagaan niyo ang magulo kong kwento. Salamat. Ay nga po pala. Sabi nung napagtanungan ni mama, baka napaglaruan daw si ate ng kapre. May malaki kasing puno ng mangga sa likod ng kondo na yon. Sana all habulin ng kapre. Thank you Kuya Van.